Noong August 28, 2025, formal na isinampa ang kaso laban sa 2 pulis sa Marikina dahil sa pang-aabuso, pamumolestya at panggagahasa sa isa nilang kasamahang babaeng pulis sa loob mismo ng kanilang sinasakyang patrol car. Alam nyo, sa mata ngayon ng maraming tao, ang mga pulis na dating itinuturing na tagapagtanggol ng batas ay unti-unting tinitingnan bilang bahagi ng problema. Hindi naman lahat. Pero may mga pulis na sa halip na maglingkod ng tapat ay mas piniling magtago sa likod ng kani-kanilang mga uniforme upang makagawa ng krimen gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Dahil dito ay umusbong ang salitang mga lisensyadong kriminal, mga taong may badge at baril ngunit inuuna ang pansariling interes kaysa sa batas. Dahil din dito, maraming nagsasabing mas nakakatakot pa nga daw sila kaysa sa mga ordinaryong kriminal dahil may kapangyarihan sila, may proteksyon ang sistema at may kakayahang abusuhin ang batas na sila mismo ang dapat nagpapatupad. Sa katunayan, bago natapos ang taong 2025 ay sunod-sunod na mga insidente ang kinasangkutan ng mga pulis na pawang ginawan ko na rin ng mga video kagaya na lamang ang panggagahasa ng ilang pulis sa isang grade siyam student sa Bacoor City noong November 22. Ang pulis captain na ng hold up sa Caloocan noon ding November 10. Pulis na leader ng gang na nahuli noong August 27 at marami pang iba. At ngayon atin namang pag-usapan ang kaso ng 2 pulis na ginahasa ang kasamahan nilang babaeng pulis sa loob mismo ng patrol car. Umagang iyon ng August 17, 2025 at para sa policewoman na itago na lang natin sa pangalang Isa Nickmens, isa lamang itong ordinaryong araw ng pagtatrabaho. Maaga siyang bumangon at nagpunta sa Marikina Police Station para sa kanilang morning briefing. Sa oras na ito kasama niya sina Police Staff Sergeant Josel Balad at Patrolman Christopher Merez. Pagkatapos ng kanilang briefing ay agad silang naatasang magpatrolya sa lungsod. Nag-obserba sa mga checkpoint, nakipag-coordinate sa ibang mga units, at tiniyak na maayos ang seguridad sa kani-kanilang mga area. Maayos naman ang naging takbo ng kanilang duty subalit lingid sa kaalaman ng babaeng pulis na may iba palang binabalak sina Balad at Merez. Pagkatapos kasi ng kanilang pagpapatrol ay inimbitahan siya ng 2 na sumama siya sa kanila at sinabing magkakape lang. Pumayag naman agad ang babaeng pulis sa paniniwalang karaniwan o normal lang ito sa kanilang routine. Subalit sa halip na dalhin siya sa isang coffee shop, ay isinakay siya sa patrol police vehicle at dinala siya sa isang lugar sa Barangay Santo Niño, Marikina City. At dito na nga nagbago ang sitwasyon bigla. Ayon na rin sa salaysay ni Isa Menz ay normal naman ang lahat sa simula. Maayos naman ang kanilang kwentuhan at palitan ng biro tungkol sa kanilang duty, ngunit hindi nagtagal ay bumili ang 2 ng alak at pinilit siyang uminom. Sa simula ay nagtangkang tumanggi si Menz dahil sa intimidasyon at rango ng 2 ay hindi niya ito nagawa. Habang tumatagal ay tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Nagsimulang magkwento ang 2 ng mga malalaswa at maya-maya lang ay nag-umpisa na silang hawakan ang masiselang bahagi ng biktima at hanggang sa tuluyan nang nauwi ito sa pang-aabuso at panggagahasa sa loob mismo ng kanilang sinasakyang patrol car. Dahil naman sa kanyang kalagayan, takot at kawalan ng kakayahan na ipagtanggol ang sarili ay hindi niya napigil ang pangyayari. Ang patrol vehicle na sasakyang dapat sumisimbolo ng kaligtasan ay naging lugar ng isang trahedya. Matapos ang insidente ay dinala siya ng 2 pabalik sa estasyon na para bang walang nangyari. Hindi naman agad nakapagsumbong si Isa Menz dahil dumaan siya sa takot, hiya at pangamba lalo na't ang inaakusahan niya ay kapwa pulis. Subalit kalaunan, habang lumilipas ang mga araw ay lalo niyang naaalala ang kababuyang ginawa sa kanya. Kaya naman dito siya nakapag-ipon ng lakas ng loob para magsalita at magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban kina Balad at Merez. Agad siyang nagpasa ng kanyang reklamo sa Internal Affairs ng ENI kasabay ng forensic at medical reports upang mapatunayan ang pang-aabuso. Agad namang umaksyon ang Philippine National Police at agad na dinisarmahan ang 2. Dito ay agad ding isinailalim ang 2 sa restrictive and preventive custody at sinampahan ng kasong sexual assault, acts of lasciviousness, at administratibong grave misconduct. Agad ding pinasa ang kaso sa IN Legal Service at Napolcom kung saan sinuri ang testimonyo ni Isa Nickmens, mga ebidensya sa patrol vehicle at mga medical at forensic reports. Lumabas din ang pagkukulang sa pagbabantay ng ilang opisyal, kaya naman na-relieve sa pwesto ang ilang leader ng Marikina Police.
At matapos ang mahabang investigasyon ay formal na isinampa sa korte ang mga kaso laban kina Josel Balad at Christopher Merez. Dahil sa matibay na ebidensya ay nahatulan ang dalawa sa korte at agad na nakulong. Kasabay nito ay opisyal din silang tinanggal sa serbisyo, nawalan ng ranggo, benepisyo at karapatang maglingkod bilang pulis. Dito ay malinaw na ang uniforme at badge ay hindi proteksyon laban sa batas. Kapag ang kapangyarihan ay inabuso, kahit ang tagapagpatupad ng batas ay maaaring maging lisensyadong kriminal at sa mata ng publiko, mas kinatatakutan pa sila kaysa sa mga ordinaryong kriminal.